Maayong gabi kanatong tanan, usa ka maayo nga gabi nga gihatag na usab nga ni kanato karon nga takna nga makapadayon kita sa pagsimba o pagdayeg diha sa to ang buhi nga Dios o karon nga takna nga kagabion gimugna og gihimo nato kini aron sa pagmantala sa gugma sa Ginoo ngadto sa kadaghanan luyon ni ining tanan makawali sa gihapon ug makatudlo sa gihapon kita sa gugma sa Dios nga tuang nadawat o ato usab nga gi-share ngadto sa kadaghanan. Mao nga kini nga kagabion ato kaning gihimo in order nga kitang tanan makadungog sa ebanghelyo o kitang tanan asa man ka nga lugar karon og dapit makahimo sa gihapon ikaw nga makapaminaw sa pulong sa Ginoo o sa gugma sa Dios nga moang natagamtaman, and we just want to share it also ngadto sa kadaghanan. Mao nga kini nga kagabion nagihimo nato kini aron nga ang Dios usab simbahon ug aron usab nga kitang tanan nga naa sa tagsa-tagsa nato nga panimalay karon nga adlaw nga gigahin sa pagsimba ato ani siyang isuliton nga makapaminaw makasimba kita diha sa Ginoo. Mao nga dili kapungan ang kalipay sa tuang matag usa ka kasing-kasing nga simbahon ang atong buhi nga Dios. Mao nga karon nga takna sa kagabion, bago ka moadto sa tuang mga pagdayig, magaampo kita, and then we will praise and worship the Lord. And we will pray. Father in heaven, nagapasalamat mi, Lord, niini nga kahigayunan, nga imong gihatag, nganhi ka namo. Salamat, Lord, sa kinabuhi, ug salamat sa kusog, sa kanunay, nga diin kami gihatagan mo sa gihapon sa kagawasan, aron sa pagsimba, diha sa imuhang buhi nga ngalan. Salamat, Lord, niini nga takna. Salamat Ginoo sa imong mga katawhan karon nga takna nga magapaminaw, magauban, magahimo sa mga pagsimba diha sa tagsa-tagsa ka panimalay. Salamat Lord niini nga pamaagi usab ang imuhang pulong mahimo nga mawali gayud matudlo ang imuhang gugma sa kanunay madayag ngadto sa matag usa ka kinabuhi. Mao niini nga takna, niini nga panimbahon Lord, amo kaning gikomit diha lamang kanimo sa ngalan ni Jesus. Amen o amen. Ato ang daigon ng ato ang buhi nga Dios. Amen. Hallelujah. Daigon ng atong buhi nga Dios. Ato siyang himayaon sa atong matag usa ka kinabuhi. Halina't buhi ng Dios. Amen. Hallelujah. Let's go. Halina't buhi ng Dios. Magpapala niya sa atin ay lubos-lubos. Makapangyarihan siya sa atin ay nagmamahal. Halina't siya ay pasalamatan. Halina't purihin ang Diyos. Magpapala niya sa atin ay lubos-lubos. Makapangyarihan siya sa atin ay nagmamahal. Halina't siya ay pasalamatan. Dakilang Diyos at Panginoon, maghari ka sa lahat ng panahon. Ang ngalan mo ay luwalhati, ikaw lamang ang sasambahin. Halina't purihin ang Diyos. Amen, hallelujah. Magpapala niya sa atin ay lubos-lubos. Makapangyarihan siya sa atin ay nagmamahal. Halina't siya ay pasalamatan. Dakilang Diyos at Panginoon, maghari ka sa lahat ng panahon. Ang ngalan mo ay luwalhati, ikaw
makapangyarihan, siya sa atin ay nagmamahal. Halina't siya ay pasalamatan. Halina't purihin ang Diyos. Amen, yes Lord. Pagpapala niya sa atin ay lubos-lubos. Makapangyarihan, siya sa atin ay nagmamahal. Halina't siya ay pasalamatan. Dakilang Diyos at Panginoon, maghari ka sa lahat ng panahon. Ang ngalan mo ay luwalhati, ikaw lamang ang sasambahin. Halina't purihin ang Diyos. Amen, yes Lord. Halina't purihin ang Diyos. Halina't purihin ang Diyos. Amen, yes, hallelujah. Yes, glory to Oh, Jesus. Jesus. Hallelujah. We worship your name, Lord. Thank you, Lord. Hallelujah, Jesus. Yes, Father, we bow down before your holy presence, oh God. Hallelujah, Lord. Yes, Father. Wala kang katulad, O Diyos. Hallelujah. Oh, Jesus. Yes, we worship your name, Lord. Hallelujah. Awitin ko man lahat ng awit sa mundo, di kayang ilarawan ang kadakilaan mo. Tulang ang lahat ng tula, kulang maging mga salita upang ihayag ang kabutihan mo. Awitin ko man lahat ng awit sa mundo, di kayang ilarawan ang kadakilaan mo. Kulang ang lahat ng tula, kulang maging mga salita upang ihayag ang kabutihan mo. Wala kang katulad, wala nang higit sa'yo. Wala kang katulad, wala nang papantay sa'yo. Ikaw ang Diyos noon pa man, maging ngayon
sa buhay ko'y lagi mong laan. Narito dahil sa biyaya mo, habang buhay ay maburi sa'yo. Walang hanggang katapatan sa buhay ko'y lagi mong laan. Narito dahil sa biyaya mo, habang buhay ay magpuri sa'yo. Pupurihin ka sa awit, itataas ang aming tinig, itatangal sa buhay ko'y tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan, ang iyong
We give you glory to your name. Hallelujah. Yes, Lord. You are worthy to be praised. Yes, hallelujah. Hallelujah. Yes, Jesus. You are worthy to be praised, oh God. Oh yes, we honor you, Lord. Oh, we give you praise, Jesus. Worship you, We Lord. thank you, Holy Spirit. We give you glory to your name, Lord. Yes, hallelujah. Thank you, Lord. Ginoo, salamat o Diyos sa imong presensya. Salamat, Lord, sa pagpataliwala. Ani sa mo mga pagdaig ug pagsimba diha kanimo. Gibayaw ka namo o Dios ug gipasidunggan sa imong pagkamaayos sa mong matag usa nga kinabuhi. Takos ikaw nga Dios nga pagasimbahon. Amen. Takos ikaw nga pasidunggan. Father, that we are not deserving, Father, but Lord, still, your goodness, ang imuhang gugma, nagapadayon nga ni kanamo. Salamat, Lord, nga sa kanunay ikaw ang Diyos, nagapadayon sa pagigugma sa among matag usa nga kinabuhi. Ug niini nga kagabiyon, Lord, salamat sa imuhang presensya. Salamat, Lord, nga ikaw ang Diyos, nabayaw amahan sa mo mga pagdaig ug pagsimba. Salamat, Lord God. Ikaw magapanalangin usab sa mong bulwato niini nga kagabion. Even for your word this evening, O God. Bless your word and protect your word, O God. Even sa imong alagad nga magadalas sa imong pulong. Father, among itugyan kanimo ang tanan mong pagabuhaton karon in Jesus mighty name. Amen and amen. Amen. Maayong gabi kanatong tanan nga naa diha sa ilahang tagsa-tagsa ka panimalay. Uban kanamo niining atak na sa pagdayig o pagsimba diha sa tuang buhi nga Dios. And tonight we call this service as evangelistic night, that we will going to share and discuss about the love of God mahitungod sa gugma sa Ginoo nga iyahang gipatagamtam, iyang gihatag gani kanato sa matag usa kanato ka kinabuhi nga diin ang Dios gayud nagpadayag sa iyang gugma ug sa iyahang kaayo nganhi kanatong tanan mo. And always remember that that is the attributes of God. Usa na siya sa kinaiyagyod sa Ginoo ang paghigugma. Mao kana nga ato ang hisgutan kung asa man ikaw karon unsay imong ginahimo o ginabuhat, as long as nga madungog nato ang pulong sa Ginoo nga gihatag nga gipatayag og iyang igatudlo ngani sa tuang mga matag usa ka kinabuhi. Una nga last Sunday we discussed also about the love of God, how the Lord gave chances ngadto sa matag usa ka kinabuhi. Even we go with that example about the life of King Solomon. And this time also we will be discussing again how this love of God unsa kaning gugma sa Ginoo nga iyang gihatag, iyahang gipakita, iyang gipadayag ngadto sa matag usa ka kinabuhi. Gani kitang tanan gihatagan sa Ginoo, kitang tanan giubanan sa Ginoo, o kitang tanan resulta lamang kini sa gugma sa Ginoo nga iyahang gihatag nganhi kanato. Mao kana nga ganinang buntag ato ang nahisgutan that agape love, that kind of love, sacrificial love, that love nga gihatag sa Ginoo nganhi sa atoa. And even though we did not ask for it before, but still it is the Lord ang Ginoo na mo ay naghimo ng daan og iyang gipadayag ang iyang dakong gugma nganhi kanato. And tonight also we will be discussing about this event in the Bible, one of the parable nga gisulti o gitudlo ni Jesus, how this love of God unsa kaning gugma sa Ginoo, unsa kaning chances. And you know what, that chances given by God to men is one of his love. Usa sa iyahang gugma nga gihatag nganhi kanato. And we will be pondering the writings of the book of Luke, chapter 15, verse 11 until verse 32. Luke chapter 15,
verse 11 until verse 32. Though you can read this one of the parable in chapter 15 that it talks, as always, naghisgot kani perminti about that lost sheep, that lost coin, and one of this topic here is ginaisgutan is all about the lost son or the prodigal son. Jesus continued with this parable. Ahead of this, nanay parable nga gisulti niya, but Jesus continued. There was a man who had 2 sons. The younger one said to his father, Father, give me my share of the estate. So he divided his property between them. Not long after that, the younger son got together all he had, set off for a distant country, and there squandered his wealth in wild living. After he had spent everything, there was a severe famine in the whole country, and he began to be in need. So he went and hired himself out to a citizen of that country, who sent him to his field to feed pigs. He longed to fill his stomach with the pods that pigs were eating, but no one gave him anything. When he came to his senses, he said, How many of my father's hired men have food to spare? And here I am starving to death. I will set out and go back to my father and say to him, Father, I have sinned against heaven and against you. I am no longer worthy to be called your son. Make me like one of your hired men. So he got up and went to his father. While he was still a long way off, his father saw him and was filled with compassion for him. He ran to his son, threw his arms around him, and kissed him. Ang Dios magapanalangin sa tuwang tagsa-tagsa kakasing-kasing sumala sa pulong nga tuwang gibasa karon nga takna sa kagabihion. You know what? This passage, this is one of the parable of the Lord Jesus Christ. Usa kini sa iyahang sambingay. And when we study about parables, we will study on it at waning istudyohan. This is how the kingdom is like. Every time makabasa ta og sambingay, usa kini kapag tudlo og paghulagway lamang ni Ginoong Hesus kung unsa ang gingharian. Mao kana nga every time Jesus taught about parables, he always start with this line, this is what the kingdom is like. Meaning to say, for every parables used by Jesus that time, used by Christ that time, this was just a picture of what the kingdom of heaven is like. Though there are a lot of parables here, in order nga ang event sa kinabuhi, when Jesus used that parable, in order for them to understand, a parable is sometimes it is addressed as a window. Usa daw kini nga bintana diha sa tagsa-tagsa ka panimalay that give maghatag kini og disenyo, maghatag kini klaro og maayo og tataw. Look at now with that example, if ang imong balay walay bintana, what kind unsa nga klase nga balay kana? But every time when we will study parables, usa kini kasambingay nga ginatudlo ni Ginoong Hesus unsa ang kinaiya ug unsa ang naa ngadto sa gingharian sa Dios. And this event here, Jesus used the parable of the lost son. Though nagtudlo siya about the parable of the lost sheep, the parable of the lost coin, and here in verse 11, Jesus taught about the prodigal son, the lost son. You know what? The event here is the father, that prodigal son, and his brother. Tulo nga makita nimo diri nga actor about this parable, about this sambingay nga gitudlo ni Ginoong Hesus. And we will learn from this about that chances in life. You know what? You and I are living by chance. Ang ikaw ug ako ang kinabuhi ngan hikanato, kinabuhi ni nga tsansa nga gihatag sa Ginoo ngan hikanato. We are not deserving by chance. We are not deserving for that love of God, but still the Lord gave that chances to us. I don't know how many chances you receive from the Lord. Maybe some, it ends to second chance, third chances, fourth. How many times that the chances of God gihatag diha sa imuha
sa luyo sa mga kapakyasan, but still that chances as always gihatag sa Ginoo. And here comes the example of the parable of the lost son, how these chances given to his son. Bisan gani unsa o sikinsa siya, apan gihatagan sa gihapon siya sa kahigayunan sa iyahang amahan. The first one here, Jesus continued, there was a man who had 2 sons. The younger one said to his father, Father, give me my share of the estate. So he divided his property between them. Not long after that, the younger son got together all he had, set off for a distant country, and there squandered his wealth in wild living. Look at now that word risk in life. Kanang butang sa kinabuhi, sa kadelikado sa kinabuhi ngayang gibutang, gihimo sa iyahang kaugalingon, that even his own wealth, he risked. Iyahang giamong, bisan gani ang iyahang kabtangan nga naa siya. Supposed to be, that time, the state, the father, dili siya pwede pa unta nga makadivide sa unsa nga naa siya. It is because buhi pa siya. But it is because of that desire. Gusto sa kaning anak nga i-divide na, gusto niya nga kwaon ang iyahang side, nga bisan buhi pa iyahang ginikanan. And here comes the father, he divided. You know what? In the Old Testament, you can read that one, that it is the older son doubled his portion ngayahang madawat. But the father that time, according to the verse here, he divided his property between them. Dapat naauntay labaw, but still, he divided and gave it to the younger one, to his son, the youngest one. And you know what? Through that, the life nga gilakwan ni ini nga anak niya, nilakaw siya sa layong dapit, gikuha niya ang tanan nga bahin niya, and there in wild living. Gasto diri, paglipay, hudyaka, because this son, kani nga anak, gusto siya og kalipay, gusto siya og kagawasan, gusto siya malingaw, gusto siya nga gawas nun sa tanan niyang himuon. And through that event sa iyahang kinabuhi, gilingaw-lingaw niya iyang kinabuhi, gilingaw-lingaw sumala sa mga bahandi nga naa niya. And nilakaw siya sa layo nga dapit. And you know what? That risk happened diha sa iyahang kinabuhi when that time sa panahon nga niabot gayud ang dagan sa iyahang kinabuhi nga diin dili na maayo. Ang kalipay, ang bahandi, ang kwarta, ang tanan nga naa diha niya nahurot na. Ang tanan nga naa diha niya iyang bahin, wala na. Humana ang tanan nga diya gibuhat, but yet the damage has been done already, that his share and his property is hurot na. Why? Wala man gud siya naghuna-huna. After all, nga human niining tanan, naaday resulta nga diin dili maayo nga dagan sa kinabuhi. What happened with that risk nga nahitabo sa iyahang kinabuhi? In verse 15, luyo sa iyahang paglipay-lipay sa layo nga dapit, so he went and hired himself out to a citizen of that country who sent him to his fields to feed pigs. Meaning to say, sa luyo tanan sa iyahang paghudyaka, pagkalipay, walay pagtagad sa iyahang ugma, og nahurot na ang tanan nga naa diha niya, ni hantong ang iyang kinabuhi, nga nihimo siya nga naghimong katabang na lang, sulod sa panimalay, og sa diha pagyod sa grabe nga dagan sa iyahang kinabuhi, tigpakaon pagyod siya og baboy. You know what? In Israel and even their culture, pigs, ang baboy is hugaw para sa ilaha. That even touching the pig, dili pwede sa ilaha. Meaning to say nga grabe na gyud ang kalisod niya, kay he gave up his life, his culture, aron lang sa pagpakaon sa baboy, in which dili unta pwede sa iyaha. Meaning to say that is the result now sa iyahang ginabuhat. That he risked his life, the property nga naa siya. Muna nga niabot ang panahon nga nagapakaon na lang siya baboy. Nga gani, dili pwede sa ilaha ang paghikap, pagduo lang, itungod kay hugaw ang baboy, as you can read that one in the Old Testament. But you know what? That picture, dili lamang gayud kana diha, nga diin nagpakaon lamang siya baboy, he ends up also, nga pati gani ang pagkaon sa baboy, iya na lang kaunon. Pati gani ang pagkaon sa baboy, with the past, he longed to fill his stomach, tungod sa kagutom niya, nagatinguha siya, nga makakaon na lang gani, bisan sa pagkaon sa baboy. Kaya nga, nobody gave him a food.
in order for him nga mabusog siya, makaangkon siya sa katagbawan. I remember this story last 2005 during my high school days sa dihang nag-appeal mi og Mindanao wide in Cagayan de Oro City because of this story. Tungod ani nga story nga we nakig-compete me for 70 schools all over Mindanao about this prodigal son. And we've learned from this, amo ang nakatunan through ani nga story how these chances given by God to individuals. Ikaw og ako karon, ang naani mo og naa nako karon, kining tanan usak kini kakahigayunan lamang nga gihatag sa Ginoo. That we are the same like him before. Nga bisan gani sa tong kinabuhi, dili man pareha sa iya, but still you are the recipient of that chances given by God. He risked his life. Iyahang gihimo ang iyahang kaugalingon nga giadala niya sa pagkadelikado. You know what? Sometimes in our lives, sa tuang kinabuhi, maybe we nagahuna-huna kita sa karon lamang o gani wala nato ginahuna ang ugma. Wala nato ginahuna kung unsa ang hantungan usab ugma. But you know what? Through this event for this prodigal son, everything, he enjoyed his life. He enjoyed every day sa iyahang kinabuhi nga gani sa tanan kay naa pa siya. And he risked. Iyahang gidala ang iyang kaugalingon sa kakuyaw o sa kadelikado o sa kagrabe nga sitwasyon nga diin gani, bisan gani ang dili unta paghikap o pagduol sa baboy, nahimo na niya. Bisan gani ang pagkaon sa baboy nga diin dili para niya, gikaon na niya tungod sa kagutom o resulta sa desisyon nga iyahang gihimo. From that life nga nindot kaayo, gikan sa kinabuhi nga maayo kaayo. Always remember that we too, kita usab, we are created by God in His own image and likeness. Gibuhat ta sa Ginoo sa yano, sa grabe gyud niya nga paghimo. That all over His creation, sa tanan niyang gibuhat, ikaw gyud ang iyang gibuhat gikan sa iyahang mga kamot. That word, you are fearfully and carefully made by God, wonderfully made by God. Kaya nga naman, dili pinaagi sa pulong nga mahimugso ikaw, Mario, mahimugso ikaw, Juan, kundili iyahad yung kang gimugna, gigamit, gihimo yung kaniya, pinaagi sa iyahang mga kamot. That is why from the very beginning, God's plan, ang plano sa Ginoo sa atong kinabuhi, maayo jud kaayo. Ang plano sa Ginoo sa tong kinabuhi, dili mohantong sa kinabuhi nga dili maayo. But still, God gave, nihatag ang Ginoo usab diha sa tao nga naa diha nimo ang pagpili. That is why for every decisions ka atong ginahimo, matag desisyon sa matag adlaw natong ginahimo, you cannot blame your parents, you cannot blame the government, you cannot blame your friends. Why? It is because what your decision now, it will affect your tomorrow. Unsa imong desisyon karon nga adlaw, karon nga oras, ang imong ugma maapektuhan gayud. But always remember that God's plan for us, nga gusto sa Ginoo nga ikaw ug ako, makabaton tag maayo nga dagan sa kinabuhi. Ang imong kinabuhi nga lakwan, maayo kaayo. Ang panimalay nga imong lakwan, maayo kaayo. And here comes that chaos that happened. It is because of that simple decision, maybe decision nga you did not involve the Lord. That is why it happened, and it affect our future and our tomorrow. It is because of decision today. Look at now, grabe kayo ang kalisod nga nahimo niining naay kabtangan, tawo nga diin gidawat niya ang iyahang bahandi, but yet wala niya nadala og tarong until nga niabot ang point nga grabe na ang kalisod. But through that area, ikaw ug ako, gikan sa paghulagway sa paghimo sa Ginoo nga maayo kaayo, apan kita gihimo sa Ginoo gayud in order for us to enjoy sa creation sa Ginoo. Not to suffer, not to end up our lives nga dili na maayo, kundi ang gusto sa Ginoo, diha nimo og nganhin ako, magpuyo kita sa kalipay, magpuyo kita sa kadagaya, magpuyo kita diha sa iyahang presensya. That is not the plan of God for you, nga ang imuhang panimalay, imong kinabuhi magkaguliyang. Dili na maoy plano sa Ginoo sa imong kinabuhi. Dili na maoy plano sa kuang kinabuhi nga magkaguliyang ang atong panimalay. Apan ang plano sa Ginoo nganhi kanato, magpuyo kita sa gugma o sa kalipay, magpuyo kita diha sa iyahang pabor. That is God's plan for us nga sa dihang gihimo kita niya. Not just only he risked his life. Look at now, through this parable. When he came to his senses, verse
17. Sa diang naabot niya kini, when he came to his senses, he said, how many of my father's hired men have food to spare? And here I am starving to death. Ug naa ako karon mag-end up na hinuon nga maingon ako nga mamatay tungod sa grabing kagutom. And yet here I will set out and go back to my father and say to him, Father, I have sinned against heaven and against you. I am no longer worthy to be called your son. Dili nako angayan nga tawgon nga imuhang anak. Dili nako angayan nga tawgon. Mahimong kabahin diha nimo. Nakasala ko sa langit, nakasala ko diha nimo. I am no longer. So verse 20, so he got up and went to his father. But while he was still a long way off, look at now. Ganina he rest. The second one is that process of realization. He realized. Ang akong amahan na ay mga katabang, akong amahan na ay gikaon ang iyang katabang sa maayo nga pagkaon, and here comes ako karon. Bisan pa that senses, when he came to his senses, he realized, na-realize niya ang kinabuhi niya sa una. You know what? This thing now, kani nga kinabuhi, o dagan sa kinabuhi sa tao. Usa ka gayunan nga gihatag sa Ginoo when we realize. Maabot ang realization nga ni sa matag usa nato ka kinabuhi. Namalandong siya, nakita niya nga ang katrabahante sa kuang amahan maayo kayog pagkaon. Sila maayo kayog pagkaon. So bisan pa og dili manggaling ko dawaton sa kuang amahan, dili man galing ko niya basta mouli ko ngadto niya. Bahalag ingnon ko niya nga dili nako takos nga ngayon mahimong anak. But you know what? Through that event, he realized. Na-realize niya ang kamalian nga iyang nahimo. Naka-realize siya nga ang tanang desisyon nga iyang gibuhat, mahimo gayud nga way klaro. He realized nga nakasala siya ngadto sa iyang amahan o gani ngadto usab sa langit. Muna nga through that event here, nakita nato karon when he go back to his father, sa dihang nibalik siya. And through that senses, he realized that event here in verse 20. So he got up, nibangon siya, and went to his father. While he was still a long way off, sa layo pa lang gani siya, here comes the event. His father saw him and was filled with compassion. Meaning, sa layo pa lang gani, nakita niya ang iyahang anak og nibati gayo grabe nga kaluoy ang iyahang aman. And he ran to his son, threw his arms around him and kissed him. And then, through that area alone, look at now, what does the event here? Sa dihang sa layo, you know what? Nganong gidali sa amahan, this is the culture, nganong gidali sa amahan, nga sa layo, pagkakita niya siyang anak, wala na'y daghang question pa, wala pa'y daghan kung unsa ba'y nahimo sa iyahang anak, apan gidali niya, giabrihan, o iyahang gigakos siya, iyahang gipadali, nga duulon kani nga bata, nga naman, their culture in the Old Testament, kung badlungon kang anak, masupilon ka, pwede ka patyon sa silingan pinaagi sa bato. So through that area alone, sa dihang gipadali, it is a message now nga siya karon gidawat na sa amahan. Kay lisod man maunhan sa silingan, pwede patyon ang iyahang anak. But yet, through that compassion, you know what? Realization, nganhi sa tao, nganhi kanato, this is not yet the end. Dili pa gayud natapos ang dagan sa kinabuhi. Kung naa ka sa kinabuhi nga makaingon ka nga wa nay nada nga dagan sa kinabuhi, naa ka sa panahon nga diin wala na joy klaro ang dagan sa imuhang pamilya, sa imuhang panimalay, maybe you will give up. Kay maybe wala na kay ugma. But one thing there, through that realization happen, that we need to go back to our Master. We need to go back to our Creator. We need to go back to the person who gave life. The very reason there is that realization nga mubalik kita ngadto sa Dios nga tuang gialagaran, nga maoy magbubuhat. Kaya nga naman, sa dako niyang gugma, there is no if, there is no questions at all, but the Father now, He kissed His Son, He hugged His Son, He threw His arms, nga sa layo pag gigakos niya open wide. Why? That is now the chances given by the Father. And the same is true with our God. Bisag unsa pa man ang imong sala, bisag unsa pa man kagrabe ang imuhang nabuhat, bisag unsa pa man ang estado sa imuhang kinabuhi. But still, there were chances given by God if you will realize your mistakes. If makarealize ka, makaamgo ka, nga namali ka, atubangan sa Ginoo.
ang kamot sa Ginoo sa pagdawat nimo. Do not look on that sin alone nga nakita diha nimo. Grabe naman gud ko ka makasasala. Grabe naman gud ko ka panuway. Grabe naman ko ka ingon ani nga tao. Gani siguro na ingnan ka nga mura naman kag way Dios, mura naman kag ingon ani nga tao or unsa bang address diha nimo tungod sa imuhang kinaiya. But one thing there, ang Ginoo andam gihapon siya mudawat nimo. Ang Ginoo andam siya nga mopasaylo nimo. Ang Ginoo andam siya nga mokuha pagbalik nimo as long as the reason there is that you need to realize and accept nga nakahimo kag kapakyasan at tubangan sa Ginoo. There is no question at all nga pangutan-on ka sa Ginoo tungod sa kapakyasan nimo. No. The love of God covers the multitude of sin. That is the love of God. Nga bisag unsa nimo ka grabe nga tao, bisag unsa nimo kadautan, bisag unsa pa ang imong kaagi sa dagan, pila imong napatay, pila ba nga sala nga maingong kagwa na gyoy luna para sa gingharian sa Ginoo? No. Kayang kalimtan sa Ginoo as you will be going to go back. Mubalik ka diha sa iyahang makamot. He is your creator. He is your master. He is your Lord. He is your Savior. Diha sa imuhang kinabuhi. That one thing nga makita nimo, luyo ni ini nga gibuhat sa mga tao, luyo sa kapakyasan nga gibuhat ni ini nga anak, ang amahan nagdawat sa gihapon. It is because he realized his mistakes. The third one here in verse 22. But the father said to his servants, "Quick, bring the best robe and put it on him. Put a ring on his finger and sandals on his feet. Bring the fattened calf and kill it. Let's this son of mine was dead and is alive again. He was lost and is found." So they began to celebrate. Not just only realization takes place, but still it ends up to reconciliation. The son was reconciled to the father. Napasiguli hinuon ang ilang relasyon. Look at now. When that reconciliation happened, your position before nga nawala, it is because the enemy took it up. Gikuha kini sa kaaway. Ang posisyon nga na ikaw nga anak, ikaw sa Dios, ang imong dagan sa kinabuhi, unta. Nga posisyon nimo diha sa gingharian sa Ginoo, it is the enemy nga nagkuha diha nimo. Nga naman, it is not the plan of God for you. Nga ang imong kinabuhi, dili mahimong maayo. Jesus came to give life. And here comes the enemy to steal, to kill, and to destroy your life. That is not the plan of God for you. Nga ang imong kinabuhi maguba. But the plan of God for you and me is to be reconciled again to the Father through His Son, Jesus Christ. That is why here comes the event. Gibalik sa Ginoo, gibalik sa amahan ang iyahang kupot, gibalik sa amahan ang ring gipasot, and that sandal. It is now a picture that he was reconciled by the Father. That whatever the things the Father has, and then he also will receive it again and again. And that reconciliation, the same is true for you and me. Ikaw sa una, ako sa una, atong kinabuhi sa una, wala dyo'y nada. Atong kinabuhi sa una, atong kinabuhi sa una, siguro maayo kay ta sa atong kaugalingon lang. But in the sight of God, layo kayo og trapo kini nga pagkamatarong diha niya. But always, perminti nimo hinumduman, the word of God for us, perminti nato nga tan-awon kung unsa gayud kini nga kita gipasiguli sa amahan, pinaagi sa iyahang bugtong nga anak. Look at now that word. Nga ikaw, pinaagi sa sala, ikaw nakabsan sa himaya. That is now the relationship between you and the Father. And that relationship alone, nabalik lamang ka na siya. It is because of the Lord Jesus Christ. Why? Dili man gyud ta makaduol niya tungod sa mga sala nga naangan hinato. But always remember that you and I was reconciled by the Father. It is because of His Son. So do not look now. Ayaw nagtan-awa pa kung unsa tong imong kaagi. Kaya nga naman, ang imong kinabuhi karon gibag-o na sa Ginoo. I remember ako ang mga classmates during my high school days. When naghimo mi og reunion, even my teacher, ako ang mga classmates, nakita namo nga ang kato hinuon during my high school days, katong mga bugoy nga mga way klaro,
Katong mga bugoy nga gitan-aw sa eskwelahan nga murag way ayong dagan sa kinabuhi. Mao hinuon karon mo ay naging successful. And those people also nga diin gitan-aw nga naay good nga may tabo sa kinabuhi, kabaliktaran ang nahitabo. Gani one of my schoolmates which is ganina nagwas nga naa nag-duty karon sa TF Davao sa Lasang. I told him and I realized also for that event for us. Nga gani na may mga classmates nga wala gyoy klaro. But one thing, for that journal, that news nga kanang kalendar nga diin gitan-aw namo sa dagan sa kinabuhi. One reason there nga it is the Lord, ang Ginoo, kaya kayo muusab sa dagan sa kinabuhi sa tao. When you judge those people around you, imo silang hukman, it is because of their character, it is because maybe sungod sa imong nakita diha nila. But always remember nga ang Dios na higugma niya. Ang Dios na ay plano sa iyahang kinabuhi. Ang Dios na ay plano bisan unsa man na siyang tawhana. Kay nga naman kana nga tawo kung bag-uhon sa Ginoo, mo'y magdala og dakong impact diha sa gingharian sa Dios. Look at now one of the best writer sa Bible, and it is Paul, who wrote, nagsulat sa daghan nga sulat sa Biblia. And look at his life before. But Paul was used by God, gigamit sa Ginoo sa dako nga paggamit. Muna, nga ayaw kumpiyansa sa mga bugoy, kay ang mga bugoy kung gamiton sa Ginoo diha sa iyang gingharian, dako og epekto diha sa gingharian. Why? Makita kung kaya og unsa og madayag ang gahom sa Ginoo nga kaya muusab sa tawo bisag unsa man siya. Maybe mahukman ka sa community because of who you are. But always remember, ang Ginoo wala nagtan-aw kung unsa imong abilidad. Wala pa kaniana nga abilidad. Ang Dios gihatag na niya daan ang iyang kinabuhi para nimo. Ako kana nga one thing, as always, perminti gyud nako ni ginaingon, bisan pag unsa ka makasasala anang tawhana, time will come. As long as His time dili mag-end, but still time will come. Kaya himuon nga kana nga tawo usbon sa Ginoo. Nga naman ang Dios kaya muusab sa dagan sa kinabuhi sa tawo. As long as this person also makaamgo, makakita sa dagan sa kinabuhi. You know what? Kini nga dagan manggod. Sa dihang kung tan-aw na to kung unsa gayud ang Ginoo nganhi sa to ang kinabuhi. When we are reconciled by the Father, gibalik na karon sa Ginoo kung unsa ang dagan sa imong kinabuhi. Nakawatak-watak ang dagan sa imong kinabuhi, naguba ang dagan sa imong kinabuhi, walay nada ang dagan sa imong kinabuhi, walay maayo ang dagan sa imong kinabuhi. Maybe you end up, wala naman siguro yung Dios tungod sa tanan nga imong nabuhat, but always remember nga ikaw gihigugma sa Ginoo ug naay plano ang Dios sa imong kinabuhi. Humana nga dagan sa imong kinabuhi, you are now reconciled by the Father. It is because of His Son, the Lord Jesus Christ. Not just only with that. Meanwhile, the older son in verse 25 was in the field. When he came near the house, he heard music and dancing. So he called one of the servants and asked him what was going on. Your brother has come, he replied, and your father has killed the fattened calf because he has him back safe and sound. You know what this word here, which I really like, sa gisulti ni Jesus, He was lost and is found. You know what? Ang kalangitan magmaya og maglipay sa usa ka kalag nga nibalik sa gingharian sa Dios. For one soul is precious in the sight of God and it equivalent to one world. One soul is one world. Pigat mauna ang kalibutan nga usa ka kalag nga imong dadala nakaangkon ikaw isa ka kalibutan. O gikalipay sa Ginoo kana. Gani wala siya kalipay sa kamatayon sa taong makasasala, sa kamatayon sa taong daotan, kundi ang grabing kalipay og magmaya ang kalagitan sa dihang ang katawhan sa Dios, ang tawo nga diin wala nay nada sa kinabuhi, wala nay ugma ni balik og nihatag ni tugyan siyang kinabuhi diha sa Ginoo. Mao kana ang rason nga diin kita ikaw ug ako gihigugma sa Ginoo. Not just only with that reconciliation, and here comes now in verse 31, my son, the father said, you are always with me and everything I have is yours. But we had to celebrate and be glad. Why? Because this brother of yours was dead and is alive again. He was lost and he's found. There is rejoicing now. Reconciliation, and then it ends up to rejoicing.
ang imong kinabuhi kung ihatag nimo sa Ginoo, magmaya ang kalangitan ug ikalipay kana sa Dios. Ang imong kinabuhi nga diin imong gitugyan sa Ginoo, ang imong kinabuhi kung gikapoy nakakaron sa kahago sa dagan sa kinabuhi, usa lamang ka pa maagi ang imong himuon mao ang paghatag sa imong kinabuhi balik diha sa Dios nga imuhang magbubuhat. To tell you honestly, bisag unsaon pa nimo sa grabe nga hago, grabe nga pagpuyat nimo sa kinabuhi sa kalibutan, kung dili gani nimo ubanon ang Ginoo, hago ra gyoy imo. But yet luyo sa kahago, but still there you are in the presence of God. Your strength will be renewed day by day. That is the very reason why we will include the Lord as always ngani sa tuang kinabuhi. You know what? This life nga naa ngani kanato, rejoicing in heaven. Why? Di kalipay kaayo sa Dios ang pagbalik sa tawong daotan, makasasala, gihawa na diha sa komunidad tungod sa iyahang pagkasiya. But still, kung hukman man nimo ning tawhana, kanang tawhana gihigugma sa iyang magbubuhat. So you cannot judge the person because of his character ug unsa siya. But still, there is room for him in the kingdom of God. Naadyo'y luna ng tawhana. As long as buhi ng tawhana, as long as naay kinabuhi ng tawhana, naadyo'y luna ang pulong sa Ginoo diha niya. Ayaw dumilii ang tao, ayaw didi ang tao nga diin naa ni ana nga dagan sa kinabuhi. But share the love of God. Why? Ikaw ug ako nga nakatagamtam sa gugma sa Ginoo, usa kini kakahigayunan. We are living by chance. I remember when I preached 2008 during the Convention of Life Outreach Ministries, and with that topic nga ilang gihimo through their convention sa youth, that second chance, the second chance, nga gihatag sa Ginoo. And that time, that was the time nga ako ang papa ug mama, naminaw sila when I preached this message, dito wa pa sila kabalo, nga nahitabo na dahi nga ang dagan sa kinabuhi, wala na ayo. Dito pa sila nakabalo nga mao na dayto ang dagan sa kinabuhi nga nahitabo sa kuha. But yet, I'm so thankful to the Lord through these chances given. As long as you live, kung asa man ikaw karon nga naminaw, asa man ikaw karon nga nagahimo, naglibog sa dagan sa kinabuhi, still ask the Lord and gave your life to the Lord. And you will feel the love of God, mabati nimo nga ang gugma sa Ginoo, gihatag niya iyang kinabuhi para nimo, para nako, in order nga mabalik kita sa maayo nga relasyon sa Ginoo. Always remember that God's plan for us, ang plano sa Ginoo nganhi nato sa kinabuhi nga naa nganhi kanato is to live mao ang pagpuyo sa kalipay, sa kadagaya, sa panalangin ug diha sa iyahang presensya. That is not the plan of God nga ang imong kinabuhi mahimong walay nada. Ang plano sa Ginoo nga ikaw ug ako uban kita sa dako nga bangkete nga giandam sa Dios. Maglipay kita sa kadaugan, sa kaluwasan nga gihatag sa Ginoo nganhi kanato. Mao kana nga do not look at yourself before. Kung unsa man ikaw sa una, pila man ang imong nahimo nga sala, nga mangingon ka, di na ko makakayag sulod sa simbahan, kay taas na kayo akong sungay, dili na ko makasulod sa simbahan, kay makasasala kay ko, di na ko makasulod sa simbahan, kay ingon ani ko. Bisag unsa pa man kana, apan kaya kana bag-uhon sa Ginoo, nga ibalik niya ngadto sa pagkamatarong tungod sa iyang bugtong nga anak, nga si Ginoong Hesus. That is now the love of God. Luyos sa kapakyasan, luyos sa kamalian, luyos sa kagrabe sa atong kinabuhi, luyos sa ato ang pagkabadlungon, luyos sa atong pagkagahi, luyos sa ato ang pagkakita, apan gidawat gihapon kita sa Dios. The prodigal son now, nagpuyo siya balik, and yet his position, inheritance, was given back by his father. Gibalik sa iyahang amahan ang unsay nawala. Why? Nibalik manggayod siya ngadto sa iyahang ginikanan. The same is true. Kung unsay nawala sa dagan sa imuhang kinabuhi, unsay naguba sa imuhang kinabuhi, unsay naguba sa imuhang pamilya, unsay naguba sa imong panimalay, unsay naguba sa dagan sa imuhang ugma, kaya ibalik ni sa Ginoo ang tanan when ihatag nimo imong kinabuhi sa Ginoo. That is the plan of God for all of us nga gibuhat, gimugna sa Ginoo. That is now the love of God for us tonight. Always remember that it is the Father who gave His Son in order for you and me to live again and again. We will pray for the Word of God.
Father in heaven, nagapasalamat mi Lord sa imuhang pulong, nga imuhang gitudlo na usab ganhi kanamo. Salamat Lord sa kahigayunan as the example of that prodigal son. Salamat Lord sa kahigayunan sa pagdawat sa kinabuhi. Kanamo Lord nga nagbuhi gayud sa kahigayunan. Maybe some of us by chance, duha ka higayon, tulo ka higayon, upat ka higayon. Nga gihatagan mo sa gihapon kami sa kahigayunan nga mahimong kabahin sa imuhang gingharian. Luyo sa muang kapakyasan, luyo sa mong kamalian, luyo sa muang nahimo diha kanimo. Sa gihapon ikaw nahigugma nganhi kanamo. Lord, wala ikaw nagtan-aw kung kinsa kami ug unsa among nabuhat. Apan ang imong gitan-aw nga diin kami makaamgo, maka-realize, kami muuli balik diha nimo. Kay ang maayo nga dagan sa kinabuhi, sa dihang kani nga kinabuhi among itugyan diha nimo. Karon nga takna sa kagabion, Lord, ang imong mga katauhan kung asa man sila karon nga nagapaminaw. Butang nga himuon namo sa muang kinabuhi. Amo ang isurrender among kinabuhi diha nimo, Lord. Nga kini nga kinabuhi, dili na maglakaw pa sa kaugalingon nga panghuna-huna og desisyon sa kinabuhi. As this time, Lord, this is my prayer and this is our prayer and this is our heart's desire. Dumalai kani nga kinabuhi, kini nga kasing-kasing. Ikaw mo ay maghari, mahimong master, mahimong Lord sa muang kasing-kasing. Nga diin dili na kami makahimo pa balik sa dagan sa kinabuhi. Maybe, Lord, your people, mga katauhan karon, they desire, O Lord, nagatinguha sila og kalipay. Nagatinguha sila, Lord, nga kalipay katagbawan sa kinabuhi. Nagatinguha sila, Lord, sa pagpasiguli sa guba nga dagan sa kinabuhi. Kasing-kasing nga dibati sa kaguba, kinabuhi nga guba, pamilya nga naguba, panimalay nga naguba. Apan Lord, karon nga takna, amo kaning gitugyan diha kanimo. Kay ikaw ang naa sa kagahom nga makahimo sa pagtandog sa matag usa ka kasing-kasing. Salamat Lord sa kahigayunan. Salamat sa kapasayloan. Salamat sa imong bugtong anak nga si Ginoong Hesus nga imong gihatag ganhi kanamo. In order nga kami imuhang madawat. Salamat, Lord, niini nga kinabuhi. Salamat, Lord, for this realization, O God. Ang among kinabuhi, wala gayoy nada kung wala gayon ikaw mag-uban o dili mo puyo nga ni sa mo ang kinabuhi. Salamat, Lord, sa katagbawan. Maybe this time, O Lord, ang imong katawhan, nagtinguha sila. Maybe they feel with that emptiness, O Lord, sa ilahag kasing-kasing. This is my prayer, O God. Nga kana nga bakante, Lord. Pulihan nimo kini Ginoo sa gugma, sa katagbawan gayud nga gikan diha kanimo. Sa katagbawan diha sa imuhang presensya. Nga diin dili na kami maglong pa. Kung dili among gidatinguha nga naa kami mag-uban diha kanimo. Naa kami sa kanunay diha nimo. Lord, this is my prayer. Na may nagatinguha karon nga takna sa kabag-uhan sa kinabuhi. Nagatinguha sa pagpasiguli diha nimo. Tabangi kami. Tabangi sila, Lord. Not by their own strength nga mausab. But Lord, ang kabag-uhan sa kinabuhi mahitabo tungod sa imuhang gugma nga among mabati nga mo'y naghatag sa katagbawan nga ni sa muang kinasuluran. Inasayod kami, Lord, ang kalipay ni ining kalibutanan lumalabay lamang. Apan ang kalipay nga amo ang madawat nga gikan diha kanimo. Kalipay nga naghatag sa katagbawan nga diin sa amo ang paglakaw sa matag adlaw sa kinabuhi. Dili kami mubulag diha kanimo. Kay anaa diha kanimo ang kalipay ug ang katagbawan. Lord, when you asked Peter that time,
Sa dihang ikaw nangutana kang Pedro, it is because of some of the disciples, those followers of yours, nag-uban diha nimo, og nibiya gani sila diha nimo, nga nakakita silag milagro, nakakita silag maayo, nakita nila ang imuhang pagkaikaw, ang imuhang presensya, ilahang naubanan og nakita. But still, kani nga mga tao nibiya sa gihapon diha nimo. And here comes you as Peter. Nga ikaw, Pedro, mubiya basab ikaw di ay nganhin ako. And this answer of Peter, O Lord, Lord, nganong mubiya man mi diha nimo, nga naaman diha kanimo ang kalawasan, naaman diha kanimo ang kinabuhi. And we also, Lord, this is our prayer. And this is my declaration, O Lord. Magpabilin kami diha kanimo. Uban ang imong katawhan. Salamat, Ginoo, niini nga kahigayunan. Ang imuhang kamot andam nga mugakos sa imuhang mga anak nga mubalik diha nimo. Ang imuhang mga kamot andam nga mugakos ngadto sa katawhan nga mubalik diha nimo. Ug tungod niya anak nga gugma nga imong gipadayag, mudagayday usab sa matag usa ka kinabuhi. Salamat, Lord, karon nga takna. Salamat sa kahigayunan. Salamat sa kaluwasan nga imong gihatag pinaagi sa imong bugtong nga anak nga si Ginoong Hesus. Salamat, Lord, na may nagatinguha karon sa kalipay, sa katagbawan, sa panimalay. Magahitabo gayud kini in Jesus name. Punon nimo sa kanunay, Lord, ang among pamilya sa gugma. Amo ang panimalay, punon nimo sa kanunay sa gugma. And that love that comes from you, that agape kind of love. Thank you, Lord, for your word. Sealed your word, O God. Ang imuhang pulong, imuhang gitudlo, imuhang pulong, matagdalunggan nga nakadungog kasing-kasing. Ana ay kausabal kabaguhan, tungod kay imong pulong nakikistorya diha kanila. Salamat, Lord, niining hatakna. Dalaygon ikaw sa walay katapusan. In Jesus' name, amen and amen. Maayong gabi kanatong tanan, and ang Dios magapanalangin sa tuwang tagsa-tagsa kakasing-kasing o kinabuhi as we receive the word of God for us tonight. And I hope and I pray nga nganhi kanatong tanan magpuyo kita sa kanunay diha sa gugma sa Ginoo, and we will share also the love of God nganhi sa tuang mga higala, pamilya, panimalay, igsuon, ato ang isulti usab kung unsa ang gugma sa Ginoo nga nagbag-o, nag-usab o naghatag sa katagbawan sa kinabuhi. And maayong gabi kanatong tanan. Happy Sunday for all of us. Ko ay pag-ibig mo, O Diyos, sa buhay ko ito. Ang kagalakan mo, kalakasan ko, ikaw ang nais ko. Ikaw lamang ang pupurihin, ang pangalan mo'y dadagalain. Wala na sa'yo'y may hambing, ang awit ko'y iyong dinggin. Nanitang aking nadarama sa tuwing kabiling ka, ang puso ko'y sumisigla kapag sa'yo'y sumasamba. Ang kailangan ko ay pag-ibig mo, O Diyos, sa buhay ko ito. Ang kagalakan mo, kalakasan ko, ikaw ang nais ko. Ikaw lamang ang pupurihin, ang pangalan mo'y dadakalain. Wala na sa'yo may hambing, ang awit mo'y
sa tanan. Ikaw lamang ang pupurihin, ang pangalan mo'y dadagalain. Wala na sa'yo may habi, ang awit ko'y iyong dinggin. Langit ang aking nadarama, sa tuwing kapiling ka, ang puso ko'y sumisigla. Kapag sa'yo'y sumasama, langit ang aking nadarama, sa tuwing kapiling ka, ang puso ko'y sumisigla. Kapag sa'yo'y sumasama. Praise God. Hallelujah. Thank you for watching. Salamat sa inyong time and see you next Sunday. God bless sa tuwang tanan. Ang Diyos magapanalangin sa tuwang matagos sa kinabuhi throughout this week. Mayong gabi kanatong tanan. Agoy mag